Mahigit isang buwan mula nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu. Malawakang baha naman ang hinaharap ng mga residente dahil sa matinding ulan na dala ng bagyong Tino. Sinailalim na ang Cebu Province sa state of calamity. Darito ang unang balita. Umaga pa lang kahapon, rumaragasana ang baha sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Tulad na lang sa kuwang ito sa Talisay City ni Cooper Jovi Taghoy Herodias. Sa taas ng tubig, nanatili ang ilang residente sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Maging ang mga sasakyan, hindi nakaligtas. Oh my God. Kasabay ng agos ng tubig, ang pag-anod sa mga sasakyang nakaparada sa kalsada. Aloy, naabot naman natin Ray. Umapaw rin ang Mananga River sa lungsod, kaya ang mga residenteng nakatira sa ilalim ng tulay, tinulungang makalikas. Sa bayan ng Liloan, kita ang mga residenteng nasa bubong na ng kanilang tahanan dahil sa taas ng baha. Sa tindi ng pinsala sa lalawigan ng Cebu na dala ng bagyong Tino, isinailalim ni Governor Pamela Baricuatro ang probinsya sa state of calamity. Ayon sa Cebu Provincial Information Office, pahirapan ang search and rescue operations dahil sa patuloy na pag-ulan. Ongoing yung search and rescue operations sa mga different areas, may mga missing in unaccounted for po. So, naantala, nasa-stop kasi lalo na in areas na like, for example, yung may mga rivers, may mga creeks, it's also dangerous din po. They have to be extra careful. Base sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 26 na ang napaulat na nasawi dahil sa bagyo, karamihan mula sa Central Visayas. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.